araw! Ako si Miss Bell at ito ang musika tutorial para sa mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Sa araling ito, ating tatalakayin ang major scales. Isa ito sa pinaka-importanteng konsepto sa musika. Handa na ba kayo? Kung gayon, tara, simulan na natin! Ano nga ba ang major scale? Ang major scale ay isang uri ng musical scale na karaniwang ginagamit sa musika, lalo na sa Western music. Tinatawag din itong Ionian mode at ito ang batayan ng maraming kanta at komposisyon mula sa classical hanggang popular na musika. Narito ang ilang layunin sa araling ito. Matapos ang lesson na ito, dapat ay kaya mong una, kilalanin ang iba't ibang major scales. Ikalawa, basahin ang simpleng musical notations sa key ng C major, F major at G major. Ikatlo, ma-appreciate ang pagkanta ng solfa syllables at pitch names ng mga scales. Kilala mo ba ang pitch names at solfa syllables? Makikita natin dito na ang solfa syllables ay nire-representa ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ginagamit ito upang pangalanan ang bawat tunog o tono sa isang scale. Karaniwan itong ginagamit sa pag-aaral ng pagkanta at pagkilala ng melodiya. Habang ang pitch names naman ay ang mga pangalan ng nota na kinukuha mula sa unang 7 letra ng English alphabet. C, D, E, F, G, A, B, then back to C. Ating pakinggan ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sa major scale. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon, alam niyo ba ang kantang Do, Re, Mi mula sa musical The Sound of Music by Julie Andrews? Tara, sabihan niyo ako't kantahin ito. Do, a deer, a female deer, Re, a drove of golden sun, Mi, a name, I call myself, far along the way to run. So I need a falling thread, la, a note to follow soon. Tea, a drink with jam and bread that will bring us back to dawn. Mahusay, maraming salamat sa inyong pakikipag-kooperasyon. Kung ating papakinggan, ang kantang ito ay pumapaliwanag ng major scale gamit ang mga solfa syllables, ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, at do. Ang major scale ay isang sunod-sunod ng mga nota o tunog na may particular na agwat sa pagitan ng bawat isa na kanina ay ating natalakay na. Sa kanta, tinuturuan ang mga bata kung paano bumuo ng major scale gamit ang mga nota na ito. Ngayon, obserbahan natin ang mga sumusunod na major scales. Sa C major scale, makikita natin na wala itong flat o sharp. Habang sa G major scale, mayroon itong sharp sa F that makes it an F sharp sa ikalima nitong linya. Habang ang F major scale ay mayroong flat, which is B flat sa ikatlong linya. Ngayon, dumako naman tayo sa pinaka-common na diatonic scale, ang major scale. Ang major scale ay may sinusunod na pattern, which is the WS, WS, HS, WS, 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 at HS. Ang haba, di ba? Para paiklin ito, maaari na lamang nating gawin na WWH, WWWH. Dalawang W bago ang unang H at tatlong W
bago ang susunod or ang ikalawang H. Nga pala, ang ibig sabihin ng WS at HS ay whole step at half step. Then, ito yung ating keyboard. So, technically, yung nakikita nyo dyan na letters sa baba, kalahati lang siya ng keyboards. Kasi kung makikita nyo, yung letter C na nasa dulo na kulay green, yan yung gitna ng keyboard. So, iniba-iba ko siya ng kulay para malaman natin na hindi siya dire-diretso. And meron niyang sections or divider. And yung divider na yun, ang tawag sa kanya ay octave. So, ang basic definition ng octave, pasimple na natin. It is a set of 12 keys. So, sa isang keyboard, meron siyang 7 whites and 5 blacks. That makes it a 12 keys. At bakit nga ba ito tinawag na octave? Kasi kung makikita nyo sa inyong pakanan, ibig sabihin nun, pataas ng pataas yung pitch. At kaya naman inuulit-ulit yung letters, sila pa rin yun, stay still, pero nag-iiba-iba yung pitch, tumataas. Then finally, gamitin na natin yung keyboard. So, for example, C papuntang D. Sa C, going to D, it is a whole step. Kapag whole step, it means 2 pitches up or down. So, since papunta siya sa D, meaning it is 2 pitches up. Isa pang example ay D papunta sa E. So, pakanan siya, kaya ibig sabihin 2 pitches up. At dito na nagtatapos ang ating musika tutorial. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-practice araw-araw para mapaunlad ang inyong kasanayan sa musika. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!